ng chapter 12 mga kapatid. Romans, ang talata po ay 12, ang kabanata ay 21 mga kapatid. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Huwag daw tayong ma-overcome mga kapatid ng kasamaan, kundi dapat natin ma-overcome ang kasamaan ng mabuti. At sa mga talata, ang talata ito mga kapatid ay banto sa bawat isa po sa atin. Mula sa aklat ng Jeremiah mga kapatid, chapter 29 and verse 11, for nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, saith the Lord. Sabi natin, saith the Lord. Thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Now, from the book of Jeremiah, chapter 29, and verse 1, hanggang sa verse 11, mga kapatid, ating pong minumuni-muni ang mga talata nito. Anin, mga kapatid, na ulit na nagsalita ang Panginoon. Thus saith the Lord. Amen. Praise the Lord. Thus saith the Lord. At in verse 11, mga kapatid, nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabihin natin, God is all-knowing. Amen. Alam ng Diyos, mga kapatid, ang inyong mga iniisip sa oras na ito. Alam ng Panginoon ang bawat plano niya na kanyang ibibigay at ilalatag sa inyo, mga kapatid. Amen. Kaisipan ng kapayapaan at hindi kasamaan upang kayo'y bigyan ng mabuting kawakasan. Praise the Lord. Ito po ang aking mensahe, mga kapatid. The God of breakthrough. Amen. Sabihin natin, the God of breakthrough. Lahat po tayo, mga kapatid, ay may mga suliraning pinagdadaanan sa ating mga buhay. At narinig ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay lagi niyang pinagtatagumpay. Amen? Nariyan siya, mga kapatid, na lagi niya tayong, praise the Lord, binibigyan ng pagkakataon na you are more than conqueror. Amen? Higit ka kaysa mga mananagumpay. Tayo po'y pumikit at manalangin na hilang Diyos, iyong pagpalain, Panginoon, ang iyong mga salita. Pagkaluban mo ang iyong lingkod ng karunungan at katalinuhan na nagmumula sa iyo, sapagkat sa kanang kanyang sarili ay wala siyang magagawa man. Purihin ka at sambahin ka. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi. Amen. Praise the Lord. The God of breakthrough, mga kapatid. Amen. Ang sabi po rito, a breakthrough is a moment in time when everything changes. Ito raw ang ibig sabihin ng breakthrough. Sa pagkakataon, mga kapatid, amen, at panahon na ang lahat ng mga bagay ay may pagbabago. Praise the Lord. Yan yung breakthrough na tinatawag. Nang sabi pa rito, mga kapatid, when the impossible becomes possible. Yan ang malinaw na pakahulugan ng breakthrough. Mga imposibleng bagay ay nagiging posible. Amen. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, He is the God of breakthrough. Amen. Kagaya nga po na isang awit natin ginawin kanina, breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul. Amen. Lahat ng bagay na nasa loob natin ay binabago ng ating Panginoon. Amen. Kaya ang buhay natin, mga kapatid, nagugulat tayo. Iba na ako noon. Iba ako noon at parang nagugulat ka na. Iba ka na rin ngayon. Kung dati doble cara ka, ibang pagkatao mo sa gabi,
Sa gabi, putol ang katawan mo. Sa araw naman, iba. Breakthrough. When the impossible become possible. Now, ito ang trabaho ng Lord. Bakit nakilala ang Panginoon na makapangyarihang Diyos? Almighty God. Sapagkat marami siyang mga bagay na ginawa na mga kakilalas na mga bagay, mga imposibleng bagay ay naging posible. Sa Biblia, mga kapatid, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, mga bulag pinagaling ng Panginoon. At ano ang ginamit ng Panginoon? Putik. Amen? Kumuha ang Panginoon ng putik at inilagay doon sa mata ng isang bulag. Amen? Ni maging ang mga maruruming bagay, mga bakterya, mga kapatid, ay kayang gamitin ng Panginoon upang ang mga imposibleng bagay ay magiging posible sa harapan ng ating Panginoon. He is a God of miracle, mga kapatid. Amen. Ang sabi pa rito, ang spiritual na tagumpay ay nangangailangan ng paglaya mula sa spiritual ng pagkaalipin. Pagdanas ng malalim na koneksyon kay Jesus. Amen? Ito ay isang supernatural intervention na nagdudulot ng makabuluhang pagbabago at paglago sa ating relasyon sa Panginoon. Amen? Ikaw, praise the Lord, na dati ay maraming tao makasalanan, mga kapatid, nilinis ka ng Panginoon from darkness to light. Amen? Ginawan ka ng himala ng Diyos sapagkat ikaw ay nagkaroon, mga kapatid, ng intervention. Amen? Nagkaroon ka ng pagkikipagkasundo sa Panginoon. Praise the Lord. Yan yung tinatawag natin supernatural, intimate relationship, mga kapatid, na ginawa ng Diyos sa iyo at ginawa mo rin sa Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Meron kang connection, mga kapatid, amen, sa ating Panginoon. Lahat tayo ay naghaharap or nahaharap sa mga paghihirap at paghihirap sa buhay. Nakadalasan, nakadarama ng pagkabalisa at pagkasira ng mga ito, gayon pa man. Take note, mga kapatid, gayon pa man, ginagamit ng Diyos ang mga sandali ito upang hubugin ka at baguhin tayo sa kanyang magandang obra maestra. Amen? Ang sinabi nating obra maestra, praise the Lord, mayroong larawan, mga kapatid, na nakikita ang Panginoon sa iyo. Nagagawin kang ganito ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. From nothing to something. Nung ginawa ng Panginoon ang tao mula sa alabok, mga kapatid, amen, dumakot ang ating Panginoon at ifinorm ng Lord. Yun yung obra maestra. Amen? Na sa pamamagitan ng kanyang larawan, amen, ay ginaya ka. Kaya sabi mo ng Genesis, mga kapatid, let us make man in our image. Amen. At nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. So, obra maestra, sa panahon ng kabagabagan, nagiging mas bukas tayo sa kanyang patnubay. Kaya minsan magugulat ka sa buhay mo, mga kapatid. Amen. Yung mga bagay na idinadalangin mo sa Panginoon ay kusa na lang na dumarating sa iyo. Minsan nga, yung mga bagay na hindi mo pa hinihiling. Amen. Magugulat ka na lang na nandun na sa inyong pintuan, mga kapatid, di ba? Nakaabang. Praise the Lord. Ang Diyos ay meron full knowledge. Alam ko na someday hihingin mo yan sa Panginoon. Kaya ang ginawa ng Lord, ipinapauna niya na. Amen? Para makilala mo siya, mga kapatid. Amen na ikaw ang Diyos ng imposible. Amen? Ikaw ang Diyos ng posible. Walang mahirap sa iyo.
Amen? Praise the Lord. Saan mo ilalagay ang Panginoon? Sa mga titik, sa mga salita na nariyan ngayon sa iyong isipan. Saan mo maaaring isiksik ang Panginoon na ang bagay na ito ay hindi niya kayang gawin? Mayroon bang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon? Sabi ng aklat ng Lucas, in God nothing shall be impossible. Biblia, mga kapatid, ang nagpapatunay niya. In God, nothing shall be impossible. Amen. At ang sabi rito, Ephesians chapter 4 and verse 23, na kayo'y nangagbago sa inyo ng inyong pag-iisip. Kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao. Amen. Binihisan tayo ng ating Panginoon. Binago ng Diyos ang ating pananaw. Binago ng Diyos ang ating isipan, mga kapatid. Amen. Nung nakilala natin ang ating Panginoon at tayo rin ay nagsuko ng ating buhay, humingi ng tawad, mga kapatid, at tayo pinatawad ng ating Panginoon at tumanggap sa pamamagitan ng bautismo. Na ang bautismo na yon, mga kapatid, ay walang iba. Ito'y na nangangahulugan, mga kapatid, na ika'y binihisa na ng ating Panginoong Hesus Kristo. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are became new. Na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Praise the Lord. From the book of Ephesians chapter 4. Makikita po natin riyan, mga kapatid, amen, ang mga paalala ni Pablo na magpakalinis ka sa harapan ng ating Panginoon. Na ang pag-iisip na ito, amen, ay dapat may bihis mo. Ang pag-iisip na ito ay dapat magiging sasayo or iyo, amen, na igagawad or naigawad ng ating Panginoon. Kaya bilang mga mananampalataya, laging may paalala ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Pinapalakas ng Diyos ang ating pananampalataya. Bakit kanyang pinapalakas? Kasi minsan, mga kapatid, pagka mahina at marupok ang iyong pananampalataya, para humihina ang lahat, ano? Pagkaramdam mo, mga kapatid, na ang iyong pananampalataya ay nasa mababang lugar, mga kapatid, ng iyong buhay, amen, minsan nawawalan ka ng gana sa lahat ng mga bagay. Kaya ang pananampalataya ang pinapalakas ng Panginoon. Ang pananampalataya, mga kapatid, amen, ang pinapatibay ng ating Panginoong Diyos. At hinuhubog ang ating pagkatao. Dinadalisay tayo sa taong nais niyang maging tayo. Amen. Salamat sa Diyos. Bagamat tayo hindi perpekto, mga kapatid, amen, ang Diyos alam niya ang kanyang ginagawa para sa buhay po natin. Pinapalakas niya ang ating pananampalataya, hinuhubog niya ang ating pagkatao, dinadalisay tayo sa taong nais, amen, na maging tayo, mga kapatid. Kapag nakatuon tayo sa Diyos, ay sa ating mga problema, nagbubukas tayo ng mga mahimalang tagumpay, mga kapatid, sa ating. Praise the Lord. Breakthrough sa wikang Tagalog, matinding tagumpay. Amen? Matinding tagumpay. Yan ang sabihin, mga kapatid, sa Tagalog. Praise the Lord. Kaya, binubuo tayo ng ating Panginoon. Ang kanyang mga pangako ay nanatili magpakailanman. At ang kanyang mga himala ay wala hanggan. Palagpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord.
Ang sabi pa rito, mga kapatid, ano ang isang pambihirang tagumpay? Sa Biblia, ito ay ipinapakita sa buong banal na kasulatan. Sa mga kwento ng pagpapalaya, pagpapanumbalik, at mahimalang paglalaan kung saan ang mga Israelita sa kanilang panahon, sila'y tumawid, mga kapatid, sa pulang dagat. Amen? Naituro ko rin sa inyo, mga kapatid, kung paano sinakop ni Joshua ang Jericho. Praise the Lord. Sa panahon, mga kapatid, amen, na kanilang pagkukupkop, ipinakita ng Panginoon na walang matibay na muho laban sa Diyos. Amen. Walang matibay na pundasyon na gawa ng kamay ng tao sa Diyos. At maging ang ating Panginoon, nung siya'y namatay, after 3 days, mga kapatid, siya'y bumangon muli. Amen. Ang akala ng kaaway, siya'y panalo na, sapagkat namatay, mga kapatid, si Kristo. Pero hindi niya alam na after 3 days, mga kapatid, amen, ay mabubuhay si Kristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, amen, kay Pedro, sinabi ng Panginoong Jesus, mga kapatid, na ikaw, Cephas, ikaw, Pedro, amen, sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Narito ang susi ng kaharian. Ipagkakatiwala ko sa iyo. Praise the Lord. Ang ating Panginoon, after His death, mga kapatid, and after 3 days, siya ay nabuhay na maguli-ula sa mga patay. So ang Biblia ay puno ng mga ulat, mga kapatid, ng katapatan ng Diyos sa pagsasagawa ng mga tagumpay para sa Kanyang bayan. Praise the Lord. Para sa Kanyang mga anak. Praise the Lord. Ito yung kagandahan, mga kapatid. Amen. Sabi rito, your mind has a great power. Sabihin natin, great power. Ang inyong isipan ay mayroon pong dakilang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos. Punong-puno ka. Sa salitang Bisaya, mga kapatid, ang imong balde, ibig sabihin, ang imong kasing-kasing, pinananahanan yan na Espiritu ng Panginoon, filled with God's revelation of His Word. Punong-puno yan, mga kapatid. Amen? Sa pakikinig natin ng mga salita ng Panginoon every Sunday, mga kapatid, punong-puno tayo. Praise the Lord. Naririnig natin, nag-iimbak tayo, mga kapatid, ng mga salita ng Panginoon sa ating pong mga buhay. At pagka ika'y puno-puno na, mga kapatid, ng mga revelation ng ating pong Panginoon, makikita mo ang mga bagay, mga kapatid, amen, na mga imposibleng bagay ay nagiging posible na rin sa iyo. Ay, amen. Nagiging posible na rin sa iyo sapagkat mayroon kang kapangyarihan ng Diyos. Nang sabi po ng Acts chapter 1 and verse 8, mga kapatid, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Amen? Dinamo, power. Pagka tinanggap mo ang Espiritu ng Panginoon, may kapangyarihan ka. May power ka, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kaya, mayroon po isang tao sa banal na kasulatan, nung nakita niya, mga kapatid, ang mga alagad ng Panginoon na gumagawa ng mga himala. Ang sabi niya, saan galing ang kapangyarihang mayroon kayo? Bakit nagagawa niyo ang ganyang mga himala? So sabi ng tao ito, mga kapatid, gusto kong magkaroon ng kapangyarihan na mayroon kayo. Ito, pera.
bibilhin ko ang kapangyarihan na mayroon kayo. Ano sabi nila? Hindi nabibili ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos, ito ay regalo ng Panginoon. Ito ay kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Humingi ka lang at hindi ka magdadamutan, mga kapatid, ng ating pong Panginoon sapagkat nakahanda na yan. Amen. Nakahanda na yan. Nakaimbak na yan, mga kapatid, na pagka sa panahon na ikay hihingi, ura-urada, mga kapatid, amen, darating yan at pagkakaloob ng Panginoon sa iyo. At bago ka humingi, dapat tama puso. Amen. Kasi pagka hindi tama ang puso mo, ano sabi ng aklat ng James? Humihingi ka pero hindi ka nagkakaroon. Humihingi ka pero hindi ka tumatanggap. Anong mali sa iyo? Bakit hindi ka nagkakaroon? Humihingi ka kasi ang nasa isip mo, gagamitin ito sa masama. Ask and it shall be given unto you. No, tayo nagbibigay, mga kapatid. Sabi rito, your mind has great power. Fill it with God's revelation. Amen. Lahat ng may mga revelation na tinanggap mula sa Diyos, sabi, praise the Lord. Ano yung mga revelation na yan? Amen. Mga natutunan mo. Amen. Mga bagay na doon ka lumago, mga kapatid. At bago ka nagkaroon ng revelation, ang mga information, mga kapatid, ay siniksik na, inilagay na ng Panginoon sa iyong puso. Kaya sabi rito, mga kapatid, and it will bring change in your life. Ito'y magdadala ng pagbabago sa iyong buhay. Now, breakthrough, mga kapatid, is a reminder from the Bible of God's sovereignty. So, praise the Lord. Amen. Ang breakthrough raw, ayon sa Biblia, mga kapatid, ay isang pagpapaalala ng soberanya ng Diyos. Amen. Ang kanyang katapatan sa kanyang mga pangako at ang kanyang kapangyarihang mapagtagumpayan ang bawat balakid ng ating kinakaharap. Praise the Lord. His faithfulness of promises, mga kapatid, of His promises, and His power to overcome every obstacle in our life. Lahat ng mga obstacle, mga kapatid, na magkakasalamuhan natin, amen, in the future, sa unahan po natin, ay malalagpasan natin sapagkat mayroon ng pangako, mga kapatid, ang Panginoon sa buhay natin na breakthrough. Amen? Pagtatagumpayin ka ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Nasabi pa rito, mga kapatid, there is nothing in this world He cannot break through. Wala raw bagay, mga kapatid, sa mundong ito na hindi niya kayang pagtagumpayan. Ikaw, sa buhay mo, meron ka bang bagay na hindi na pagtagumpayan, mga kapatid, sa ngayon? Meron bang mga bagay na nariyan sa iyo ngayon hanggang sa ngayon ay tila bagang gapos ka pa rin? Hindi mo na-overcome? Meron bang nariyan sa iyo na hanggang sa ngayon ay nagiging lamat pa rin, mga kapatid, ng nakaraan? Na hindi mo kayang pakawalan? Kalabitin mo nga yung balikit ng iyong katabi. Amen. At sabihin mo, mayroon ba? Mayroon ka bang itinatago-tago? Na mga karanasan mo ng nakaraan na hanggang sa ngayon, pagka naalala mo, mga kapatid, lagi mo yung may naisusumbat. Hindi mo ba alam? Yung ginawa mo sa akin dati,
Ano, Virgin Free. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, pinagalitan tayo ng Diyos. Wala ng scars. Kinalimutan na ng Diyos. Kaya palayanan natin ang ating sarili, di ba? Sir Jeff? Lahat ng yun, mga kapatid, ay isipin na nakatingin na siya. Ano, brother Joshua, ano? Tanggapin na yun kung ano mang nangyari. Nakaraan na yun eh. Amen? Harapin natin! Harapin natin, mga kapatid! Ang bagong buhay, mga kapatid, na ipagkaloob ng Diyos. Ako, marami akong mga nakaraan. Yung mga nakaraan ko, mga kapatid, ay patutunan na lang hanggang sa ngayon. Kung paano ako pinatatag at pinagtibay ng Diyos. Isa, mga kapatid, sa patutuo ko, nung ako'y naroon sa Bicol, amen, naglalakad ako sa daan gabi. Kahit Kristiyano ka, minsan naduduwag ka rin eh. Amen? Hindi sa lahat ng panahon, Brother Paulie, matapang ka. Kasi ang sabi nga nila, Kristiyano ka, dapat magiging matapang ka. Sa atin, matapang tayo hindi sa pakikipaglaban. Hindi sa pakikipagsuntukan. Ha? Matapang tayo na harapin, mga kapatid, ang katotohanan. Kung sakali mang nagkamali ka o may pagkakamali siya, amen, kahit ang nasa isipan mo, mga kapatid, mali siya, ang gagawin mo, magpakumbaba ka. Yan ang totoong matapang. Kaya niyang harapin, mga kapatid, ang bawat sitwasyon sa kanyang buhay, na kaya niyang dalhin ang kanyang sarili sa pinakamababang antas. Praise the Lord. Kasi mga matatapang, mga kapatid, gusto lang, lagi, gusto makipaglaban eh. Gusto matapang eh. Amen. Pero ang totoong matapang, mga kapatid, praise the Lord, ay kayang harapin ang katotohanan, mga kapatid. Ang matapang ay magsisimula sa pinakamababa, mga kapatid. Amen. Na kaya mong ihambol ang iyong sarili. Amen. Na kaya mong lunukin, mga kapatid, kaya mong kainin anumang pride mayroon ka. Amen. Praise the Lord. Walang bagay sa mundong ito na hindi niya kayang lampasan. Walang bagay sa mundo ito, mga kapatid, na hindi niya kayang gawin. Habang taimtim nating hinahanap ang Diyos at nagtitiwala sa Kanyang panahon at provision. Praise the Lord. Fight the good fight of faith. Even as sabi ni Pablo, mga kapatid. Sabi rito, called to serve God in our generation. Tayo po, mga kapatid, ay tinawag ng Panginoon sa ngayong panahong ito, mga kapatid, to serve God, amen, in our generation. Praise the Lord. To serve God, our generation. Ang kailangan ng generation, mga kapatid, ang kailangan ng henerasyon sa panahon natin ngayon, sa lahat ng tao, mga kapatid, ay relationship with God. Number one. Relationship with God. Number two, mga kapatid, understanding and following Scripture. Yan yung kailangan ng mga henerasyon ngayon. Nasabi po, mga kapatid, ng Joshua chapter 1 and verse 8, amen, pagbubulay-bulayan mo araw at gabi ang mga salita ng Panginoon. Pagbubulay-bulayan mo araw at gabi ang mga salita ng Panginoon, ang kanyang mga utos. Amen. Now, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, may mga iniisip ang marami pong mga tao
praise the Lord, na gusto nila mga kapatid na sa kanilang henerasyon sa ngayon ay magkakaroon sila ng sariling batas sa kanilang buhay at hindi batas ng Diyos. Amen. Gusto nilang gumawa ng isang batas mga kapatid na ayaw nilang saklawan ng batas ng Diyos ang batas sa kanilang ginawa. At marami sa mga tao ngayon, mga kapatid, ayaw magpasako sa paglilingkod sa Diyos, ayaw magpasako, mga kapatid, sa kalooban ng ating Panginoon. So number 2, mga kapatid, understanding and following Scripture. Pangatlo, community and fellowship. Ang kailangan ng henerasyon ngayon, mga kapatid, ng mga kabataan, mga katatayan at mga kananayan ay fellowship. Kaya ang sabi po ng Hebreo, mga kapatid, huwag niyong kaligtaan ang pagkakatipo na gaya ng ginagawa ng iba. Amen. So kailangan natin ng fellowship. Kailangan natin, mga kapatid, na mag-share ng Word of God. Kaya nga pong dalangin, mga kapatid, na someday, habang tayo sa ngayon ay ninonurture, tinuturuan ng ating pong Panginoon na someday, makita natin ang ating sarili na tayo po ay ginagamit na ng ating pong Panginoon. Amen. So community and fellowship. So number 4, mga kapatid, service and mission. Paglilingkod. At mayroon tayong mga misyon, mga kapatid, na dapat gawin sa ating pong mga buhay. From the book of Acts chapter 12, mga kapatid, ito po yung basic sa atin. At ang talatang ito ay lagi po natin naririnig, mga kapatid. Salvation is found in no one else. There is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So basic. Ang kaligtasan ay hindi masusumpungan sa kanino man. Hindi ko masusumpungan ang kaligtasan sa buhay ni Brother Leo patungkol sa kaligtasan. Kundi yung kaligtasan niya ang wino-work out niya. Hindi siya maaaring gumawa ng kaligtasan ko. Nagiging parte lamang ako ng buhay niya sapagkat nagsishare siya sa akin ng Word of God. Or magiging parte lamang ako ng buhay mo sapagkat ako'y nagbabahagi sa iyo ng salita ng Panginoon. Pero pagdating sa kaligtasan, amen, work your own salvation. Amen. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. All of us have an opportunity to redeem, renewed, restored, sa lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo. So, ang opportunity na sa atin. Meron tayong access, amen, sa mga bagay na ginawa ng Panginoon. Una, kaligtasan, redemption, mga kapatid. Pangalawa, tayo po ay nirenewed ng ating Panginoon. Romans chapter 12 and verse 1. Praise the Lord. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. And in verse 2, mga kapatid, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, nirenew tayo, mga kapatid, ng ating Panginoon, and restore tayo. Sa lahat ng mga bagay na ginawa ng Panginoon sa atin, lahat ng yon, mga kapatid, ay meron pong kapakinabangan sa ating pong mga bagay. Meron pong tatlong mahalagang bagay, mga kapatid, patungkol sa mga bagay na ginawa ng Panginoon. Bakit niya
inilagay ang kanyang sarili na pako siya sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, para kapulutan natin ng magandang aral. So number one, mga kapatid, the first is to apologize. Pagka nag-apologize ka, mga kapatid, brave ka as Christian. Ibig sabihin, matapang ka. Una, pagka ikay mayroong nagawang kasalanan sa isang tao at humingi ka ng paumanhin, amen. Ang sabi riyan, mga kapatid, brave, matapang ka. Ibig sabihin, hinarap mo ang katotohanan. First, to forgive is the strongest. Pagka nagpatawad ka, napakalakas mong mananampalataya. Amen? Kasi diba, ito yung lagi nagpapatawad. Hindi lamang mga obispo, mga kapatid na nagpapatawad, ha? Pagka nangumpisal ka, pinatawad na lahat ng mga kasalanan. Ang Diyos na mga kapatid. Even, ang kayang mag-alis, magpura ng iyong kasalanan. First, to forgive is the strongest. And the first to forget is the happiest. Ganun. Sabi dito mga pagkat ginawa mo yan sa buhay mo, ang tatlong bagay na ito, mga kapatid, ay nasa iyo. Brave ka, strongest ka, and masaya kang tao. Pero ba kayong taong na-encounter, mga kapatid, sa buhay nyo, na kahit punong-puno siya ng problema, laging nakangiti, masaya, hindi mo pansin, mga kapatid, ng tao ito ay may problema. Praise the Lord. Sige nga, ngiti nga tayo, mga kapatid. Yung ngiti, walang problema. Meron bang ngiti na kahit sa pagngiti lang, hirap na hirap ka eh. Kahit yung pagngiti mo, malaking problema sa iyo eh. Ngingiti ka lang, problema yan tayo. Pero sabi rito, tatlong bagay na napakalaga na dapat ay may apply natin sa ating sarili. Amen? First, to apologize is the bravest. First, to forgive is the strongest. And the first, to forget is the happiest. Sabihin natin, ganun yun! Isa pa, sabihin natin, ganun yun! Ganun! Praise the Lord. Alam nyo na, i-prepare ko ito mga kapatid dahil sa awit ng breakthrough eh. Anong nilalaman? Mamaya iisa-isahin natin yung mensahe mga kapatid ng awit ng breakthrough. Anong nilalaman ng awit na yun? In Romans chapter 6 and verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Shall we clap our hands? Amen. By the power of His blood, He can cleanse us, wash us, and restore us. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, nilinis niya tayo. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ito yun. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, nilinis niya tayo. Hinugasan niya tayo. At itinayo tayong muli ng ating Panginoon.
Amen. The gift of God is eternal life. It is time to go back. Humble yourself and ask God to restore you once again. Amen. Ulitin ko mga kapatid, panahon na para manumbalik sa Diyos. Panahon na mga kapatid na magpakumbaba sa iyong sarili. Amen. Yung taong nagpapakumbaba mga kapatid, kaya niyang dalhin ang kanyang sarili sa altar. Na kahit hindi na siya pagsabihan na Brad, punta ka rito. Sister, punta ka rito. Kusa mga kapatid na dinadala niya ang kanyang sarili sa altar. At ang hiling niya, Lord, restore me. Baguhin mo ako. Itayo mo akong muli, Panginoon. Amen. Restore me, Lord, once again. Minsan, ang sagot ng maraming mga tao doon sa mga paanyaya, mga kapatid, na ginagawa mo sa kanila. Nahiya ako kasi nagkasala ako sa harapan ng Panginoon. Kailangan ko munang magpahinga sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan ko munang i-abstain ang aking sarili mula sa church. Nahihiya kasi ako kasi nagkasala. Pero nung sabi mga kapatid, it's time to go back. Amen. Humble yourself and ask God once again, Lord, restore my life once again. Sana hindi yan magiging dahilan mo. Nagkasala kasi ako eh. Siguro kailangan ko munang magpahinga at lumayo-layo sa church. Gusto ko munang mag-isa. Gusto ko munang i-abstain ang aking sarili sa paglilingkod sa Diyos. Alam nyo, yung tatlong bagay na nabanggit ko sa inyo kanina. Una, hindi siya brave sa kanyang sarili. Amen. Lord, humihingi ako ng tawad sa iyo. Dapat yun yung dahilan ng tao eh. Diba? Kung siya'y nagkasala, yun dapat ang dahilan niya, mga kapatid. Amen. Huminto ka na sa pagkukundina mo sa iyong sarili. Mahihirapan mo lang ng husga. Kung sakali mang nararanasan nyo ito sa buhay nyo, stop condemning yourself right now. Stop drawing yourself. Huwag mo hayaan mga kapatid na ibagsak ang iyong sarili. For all have sinned and come short to the glory of God. Ano ang ginawa ng Panginoon? Ngunit ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay ang pinakamagandang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal at biyaya. Kung nagkasala ka man, stop condemning yourself. Amen. May panahon pa mga kapatid. Nung sabi rito, it is time to start again. Start praying to God again. Start talking to God again. Start seeking God. Huwag mo i-abstain ang iyong sarili sa church. Start going back to church again. Hindi pa huli ang lahat. This is the right place
na dapat paglagyan sa iyo ng Panginoon para hubugin ka. Start submitting yourself to your leader once again. The Lord is always waiting for you to come back, and He will restore what is broken. Church, maaari ba natin sabihin ang salitang ito? Lord, restore the fire. Ibalik mo muli, Panginoon, ang apoy sa amin. Ibalik mo muli, Panginoon, ang apoy sa amin. Ang isang awit, mga kapatid, na nagsasabi, breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, and breakthrough in my struggle. You are the God, Jesus. You are the God of the breakthrough. Lord, restore the fire once again. Pag-alapin mo muli, Panginoon, ang apoy sa ating buhay. Church, this is the right time and the right moment na lumapit ka sa Panginoon. Lord, panumbalikin mo muli ang unang pag-ibig sa akin. Panumbalikin mo muli, Panginoon, ang sigla ng aking pananampalataya. At mga bagay na naka-apekto sa akin sa nakaraan. Lord, I apologize. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon, at nagpapakumbaba. I want to start once again in my prayer. I want to start once again talking to you, reading the Word of God. I want to start once again upang hanapin ka, Panginoon. Please, Jesus.